Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. Sa vlog na ito ay ating pag-uusapan itong isang komento ng netizen online na kung saan is nauumay na daw siya sa pagiging champion ng Creamline Pole Smasher. Ating pag-uusapan ito at bibigyan natin ng personal na opinion at reaction mga kapolitika. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo dito sa ating mga latest valuable issue. So meron kasing comment online mga kapolitika na ang sinasabi ng netizen ay parang nag-hoping siya na matatalo itong Creamline Pole Smasher kontra dito sa Signal HD Spikers kasi naumay na daw siya na puro na lang Creamline ang laging nananalo dito sa mga conferences sa ating bansa. And in fact, this year nga lang is champion itong Creamline dito sa All Filipino Conference 2024. Champion na naman sila dito sa reinforcement, and then dito naman sa PVL Invitational na katatapos lang kahapon is champion na naman sila. Okay, so ngayon is marami nga ang nagsasabi na parang paliga na ito ng Creamline itong PVL. Okay, so ito yung ating bibigyan ng reaksyon at ating bibigyan ng opinion. Ano ba yung ating masasabi na nauumay na daw? At yung iba is gusto nila na matalo na itong Creamline Pole Smasher. And in fact, na-suggest kong doon sa ating previous video na para magkaroon naman ng challenge itong Creamline, dapat mag-invite tayo ng mga malalakas na team. Okay, kasi yung naimbitahan natin dito sa Escola is junior team po yun. So mga baguhang mga players, parang mga kakagraduate lang ata ng college yung ipinadala dito sa ating bansa. At ito naman sa Japan ay third class po, class C na mga players or mga club team doon sa Japan yung ipinadala dito. So kumbaga is hindi equal yung laban. And so sinasabi nga natin na dapat nga na medyo malalakas naman na team yung ipapadala dito sa PVL Invitational para ma-challenge naman yung ating mga local players, most especially ngayon na nag-accelerate na yung skills ng ating mga teams mga kapolitika, most especially dito sa Creamline Pole Smasher na kung saan hirap na hirap nga talunin ng ibang teams. Okay, and ang sinasabi nila na naumay na daw sila, bakit lagi na lang daw Creamline itong nanalo dito sa ating PVL. Okay, kasi itong itong liga dito, itong volleyball is it's a game of skills and it's a game of strategy as well, kasi hindi naman pwede na ito ay basihan lang fan base. Dapat meron ring skills yung mga players at yung mga teams mo. Kasi kung ibibigay naman sa iba, baka magkakaroon na naman ng iskandalo, kasi ngayon is parang bumabalik na nga yung tiwala ng mga Pilipino dito sa PVL, kasi dito sa Invitational ay bumawi itong Philippine Volleyball League natin mga kapolitika, kasi sa tingin natin is deserve itong mga nanalo dito sa awarding ceremony, at the same time dito sa mga ranking per team, except na lang doon sa nangyari sa Signal kontra ito sa Kurashiki. But all throughout is naging maganda po yung Invitational kung ikukumpara doon sa reinforcement na kung saan is nabalot nga na ma-issue at kontrobersiya. Okay, so ano ba yung ating masasabi dito sa sinabi ng netizen na nauumay sila, bakit lagi na lang Creamline and laging sila yung nananalo dito? Kasi ito nga ang masasabi natin dito mga kapolitika ay talagang ito ay pinaghandaan ng mahabang panahon. So ito ay combination ng effort nila, ng sakripisyo at ng pagod. Although yung ibang mga team is nagpagod naman, nagsakripisyo, itong mga team sa ito ay deserve nila dito sa kanilang mga position. It's just that merong mga na gusto natin na hindi tayo sinasang-ayunan ng panahon. So ito ay meron talagang team na nangingibabaw, kumbaga merong team na on top. Okay, although deserve naman nilang lahat dito sa kanilang mga position, is meron talagang merong team na nangingibabaw sa lahat, which is itong Creamline Pole Smasher mga kapolitika. Okay, so ang maipapayo ko dito is kinakailangan, kasi itong mga nagko-comment is mga ito hindi makamove on or yung mga natatalo na team.
So kumbaga is especially itong sa Akari, itong sa dito sa Chocomocho Flying Titans, actually meron nga tayong nabasa mga kapolitika na yung mga supporters daw ng Chocomocho is hindi daw nagsusupport dito sa Creamline. Okay, kasi parang ano ito, sister team to, parang may away sila ngayon yung mga ano nila, yung mga supporters nila. Most especially hindi pinagbigyan yung Chocomocho doon sa PVL reinforcement. So ngayon ang sinasabi ng mga supporters ng Choco ay hindi daw sila magsusupport dito sa Creamline. So the other way around sila susupport dito sa Signal, and in fact doon nga sa PVL reinforcement ay sinuportahan nila itong Akari Charger. So parang nagtampo itong kapatid ng Creamline dito sa itong Chocomocho dito sa Creamline, parang nagtampo sila. Okay, so dito is pagalingan. Kung gusto ring manalo ng ibang mga teams dito sa ating Philippine Volleyball League ay dapat na paghandaan rin nila. Okay, kumuha sila ng magagaling na coach at kinakailangan na magkaroon sila ng game plan, magkaroon sila mga kapolitika ng tactics at technique at talagang yung diskarte sa laro. Okay, so dito ang the only way to do that, kasi itong mga Creamline players is hindi naman yan ini-expose sa ibang mga sa mga international games, and actually si Coach Sherwin nga lang yung nag-introduce ng sistema sa kanila. Okay, so hindi natin alam yung ginawa, baka kumuha siya ng sistema mula sa ibang bansa tapos pina-apply niya dito sa Creamline. And then, so hindi natin alam mga kapulda, kasi ano yan, kailangan puyat at pagod talaga yung ilalaan mo bago ma-perfect talaga yung laro. Katulad ng ginawa ng Creamline, which is yun din dapat ang gawin ng ibang mga teams kung gusto talaga at porsigido sila na mananalo sa mga sunod na conferences, kasi hindi naman yan pwede na forever Creamline na lang laging nanalo mga kapolitika. Meron talaga yung as long as siguro si Coach Sherwin, ang coach ng Creamline, ay meron sigurong tendency na matatalo sila, but bibigyan nila ng magandang laban ang kanilang mga opponents. So ganun po yun. But I think ngayon is mahirapan pa talaga as long as si Coach Sherwin, kasi nag-work talaga yung kanyang sistema at strategy. Meron silang plan A, meron silang plan B, at baka nga meron pa silang plan C mga kapolitika, just in case na mabasa na sila ng kalaban. So ganun po yun. And dito naman sa ibang mga teams na natalo is dapat mag-move on na po tayo, kasi kapwa naman Pilipino yung mga nanalo dyan, and iwasan rin po natin yung pagiging sobrang panatiko dito sa mga teams, kasi minsan mga kapolitika, mentally is naapektuhan na yung mga tao dito sa sino ba yung nanalo, sino ba yung natalo. Sobrang panatiko na po sa bawat team. So dapat is hindi po tayo panatiko kung matatalo po yung ating team, is dapat mag-move on po tayo, and then tingnan natin bakit natalo or nanalo yung isang team. So ganun lang po yun, and maging fair po tayo sa bawat team na kung saan is talagang kasi minsan is pinipersonal na nga yung mga players. So iwasan po natin yung mga kapolitika. Okay, so dito ang tanong sa ating napag-usapan ngayon is ano ang inyong masabi dito sa sinabi ng komento ng isang netizen na nauumay na raw siya, nagsasawa na siya sa puro na lang Creamline itong nagcha-champion dito sa ating PVL mga kapolitika. Okay, and bigyan ko rin po kayo ng update, kasi sa next month na po yung ating PVL All Filipino Conference. So bibigyan ko rin po kayo ng update mga kapolitika. Okay, so ano ang yung masasabi, mag-comment down below, at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo dito sa ating mga latest volleyball issue.